Ako bumabati sa inyo ng isang pinagpalang umaga at magandang umaga sa inyong lahat. Yan. Yes. Medyo, sabi nga, nakita kami ni Pastor kanina doon eh. Magpagpag ka muna ng nervyos. Okay lang yun. Kapag tayo may nervyos, umaasa tayo sa Lord. Amen? Sa Kanya tayo umaasa. Yan. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po tumayo. At kamayan po natin ang ating mga katabi na may ngiti sa ating mga labi. Yan. Hintuin natin yan. Yung may ngiti sa ating labi. Di ba? Napakaligaya. Tingnan. Ano po? Yan. Masaya tayo ngayon. Kanina para bang nakakabingi ang katahimikan. Yan. Sige po, pwede na po tayong umupo. Yan. Praise God. Bago po tayo dumako sa ating po pag-aaralan, sa umagang ito, gusto ko lang ipaalala sa inyo, yung po mga itinuro ko noong mga nakaraang buwan na kung saan ako po ay tumaya dito tungkol sa pag-ibig. Sino po narito noon? Lahat tayo tinuro ko tungkol sa pag-ibig. Ang una tinuro ko ay tungkol sa pag-ibig natin sa ating Diyos, di ba? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Natandaan niyo po ba yun? Ngayon, ang pangalawa, ang akin po itinuro ay tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa. Ang sabi po sa Bible, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At ang pangatlo ay tungkol pa rin sa pag-ibig. Ang itinuro ko po ay ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen? Kung natatandaan niyo po yung tatlong yon, yun po ay napakalaga sa buhay po natin, puro pag-ibig. Kasi dapat nakikita talaga yung pag-ibig sa buhay natin, mga Kristiyano. Amen? Dahil ang kabuuan po ng Bible, ang buod ng Bible ay tungkol sa pag-ibig. Yan po ang pinakabuod ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Yan po, ngayon, mabuti naman yung iba nakakaalala pa. Ngayon, ang ating po pag-aaralan sa mga ito ay tungkol pa rin po sa isang napakalagang bagay na dapat po nating makita sa bawat iglesia. Marahil mayroon na kayong idea kung ano itong aking ituturo. Bagmat maaaring na ituro rito, naniwala ko na ito ay bilang reminder po sa atin. Ang isang napakalaga po, na isang bagay na mahalaga na makita sa ating iglesia ay ang pagkakaisa. Amen? Yan po, pagkakaisa. Kaya ang aking pamagat po ng ating pagkakaisa sa mga ganito ay mapayapang pagkakaisa. Yan. Ang ating po teksto ay makita po natin sa Awit chapter 33, verse 1. Bago po natin basahin ang ating po teksto, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po yumuko at ating pong damin ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. O dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, sa pangalan po ng buktong na anak si Jesus at sa patuloy na pakikipisan ng ipubalang na Espiritu, kami po ay lumalapit sa iyo upang pasalamatan ka sa lahat, Lord God, magandang ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sa pagkatunay po, Panginoon, na minsan pa kami po, Panginoon, ay binigyan ng pagkakataon na masilayan namin ang kagandahan ng umaga at ang kagandahan ng inyong pong mga nilikha. At maraming salamat din po, God, sa binigyan yung pagkakataon sa amin na Panginoon ay muling makapanambahan siyo sa oras do. Papapurihan ka namin sa magitan ng awitin na makapagbigay sa inyo ng kaluguran. At maraming salamat din po, God, dahil bilang inyong pong lingkod na inyong pong gagamitin sa oras ito, Lord God, ako pinagpapasalamat sapagkat naniniwala po ako, Lord God, na sa aking gagawin pagpapahayag ay po sa tunay nga po, Panginoon, kayo ang aking po kasama at kayo ang maglalagay sa aking bibig ng mga tagang dapat po sabihin o palatangin sasabihin ay naayon sa katuruan ng iyong pong banal na salita. Maraming po salamat, Lord God, at inahin ko na rin po ganap, Lord God, na iyong salita, Lord God, ito ay titimo, Lord God, sa mga makikinig, sa mga oras do, at nagsisilbing pagpapala sa kalapang buhay espiritual. Kaya inahin ko na rin po ganap, Lord God, sa mga oras do, na yung gawain sa umaga ito ay tagumpay sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Maraming po salamat. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Yan. Ito po. Yun. Buksan po natin ang ating Bible sa Awit 133 verse 1.
133 verse 1. Ano ba ibig sabihin ng awit? Di ba? Kanta yan, di ba? Kanta, awit. O sige, kakantayin ko yan. Kahit na sintunado ang aking boses. Yan. Ano po yung nakalagay sa awit? 130 verse 1. Sabi dito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Yan po ang ibig sabihin. Yan po ang nakasulat dyan sa awit 130. Inawit ko lang kasi awit nga eh. May kanta naman talaga yan, di ba? Kung bako niya maganda, lagi, sa ulan nyo yan, lagi nating napakaligaya pala na tayo ay sama-sama at nagkakaisa. Amen? Ngayon, sa English ko mo naman pabasahin ng King James Version. Ganito pa ng pagkasabi. Ano po ba ibig sabihin ng psalm? Di ba? Awit din, di ba? Psalms, awit. Yan. Ngayon, sabi po sa King James Version, behold how good and pleasant it is to bread and to dwell together. Yeah? In unity, to dwell in unity. La la la, la la la, la la la. O yan po, yan ang nakasulat dyan. Sabi dyan sa King James Version, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yan. Di ba? Buti lang, kahit pa paano, may lakas ng loob pa akong kumanta. So, talagang, mahilig akong kumanta, pero talaga walang hilig yung kanta sa akin. Kung ako talaga mahilig sa kanta, baka sumama na rin ako dito sa music ministry. Talagang wala. Hindi para ako dyan. Pero pinipilit pa rin kumanta para makapagbigay aliw sa inyo o makapagbigay kalungkutan sa inyo. Yun, nawa, makapagbigay aliw. Yun, sa dalawa, doon po sa aking binasa, may dalawang blessing kapag tayo po ay sama-samang nagkakaisa. Po, sama-sama tayo nagkakaisa. Meron pong dalawang blessing dito. Yung unang blessing dito ay yung napakabuti. Sa English po ay very good. At ang isa, yung pangalawang blessing dito po ay yung napakaligaya. Sa English po ay very pleasant. Pleasant. Ngayon, yun po ang dalawang blessing na makikita po natin dito kapag tayo po ay sama-samang nagkakaisa. Ngayon, ano po ba ibig sabihin ng pagkakaisa? Ang pagkakaisa po ay isang gawain na naglalayon ng isang puso, isang damdamin, isang mithiin, at iisang layunin. Yan po ang ibig sabihin po ng pagkakaisa. Ngayon, ang kahalagahan po ng pagkakaisa ay naglalayon ng kapayapaan, pangkatauhan. Kapag tayo po ay nagkakaisa, mababawasan ang pagkakataon ng hidwaan, labanan, at hindi pagkakaunawaan. Ngayon, sa Old Testament, meron po tatlong halimbawang kinuha rin. Tatlo lang halimbawang kinuha ko. Marami pong halimbawa dito tungkol sa pagkakaisa ng mga tao. Tatlo lang po ang kinuha ko. Una-una, yung halimbawang kinuha ko dito, yung pagkakaisa ni Abraham at ni Lot. Ngayon, sabi po sa Genesis chapter 12 verse 5, isinama ni Abraham ang kanyang asawa si Sarah at si Lot. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon mula sa Haran. Pagkatapos ito'y sama-sama silang nagtungo sa Kanaan. Yan po ang pangalawang kinuha kong halimbawa rito sa Old Testament ay yung pagkakaisa ni Ruth at ni Naomi. Kilala po natin yung mga sinasabi kong pangalan yan, di ba? Lalo na yung mga tagang nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Ruth, sa Book of Ruth, chapter 1, verse 16-17, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan niyo akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta. Kung saan kayo tutungo, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging bayan ko, ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Yan po. Ngayon, ang pangatlong halimbawa po na kinuha ko sa Old Testament, yung pagkakaisa ni Haring David at ni Haring Solomon. Ngayon, sa 1 Samuel 18, verse 1-2, ang sabi po dito, 1-3, matapos mag-usap sina Saulo at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saulo ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan, tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saulo si David dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa nila na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Yan.
Ngayon po, sa New Testament, dito po natin makikita ang isang napakagandang halimbawa tungkol po sa pagkakaisa noong naunang iglesia. Dito po natin makikita ang napakagandang halimbawa tungkol sa pagkakaisa. Makita po natin yan sa Acts, sa Gawa chapter 2, verse 42, laktaw tayo sa 44 hanggang 47. Ganun po pagkasabi. Verse 42, at sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Verse 44, at ang lahat ng mga nagsisisimpalataya ay nagkakatipon-tipon at ang lahat ng kanilang pag-aari ay para sa kalahatan. Verse 45, at ipinagbibili nila ang kanilang pag-aari at kayamanan at pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. Verse 44, nagpupuri sila sa Diyos, hinalugdan sila ng mga tao, at ang bawat araw na binibigay sa kanila ng Panginoon ay mga naliligtas. Nakita po natin ang bunga ng ating pagkakaisa. No? Isa po yan sa maging bunga nun ay marami tayong maililigtas na tao. Yun, nakita po natin po, ang napakagandang halimbawa po na ginagawa ng mga naunang iglesia. Sila ay laging sama-sama, no? Sama-sama nagkakaisa sa lahat ng gawain. Sila ay laging sama-sama nagkakaisa sa panalangin. Sila laging sama-sama nagkakaisa sa pagpupuri at pagsamba. Sila laging sama-sama nagkakaisang nagsasalo-salo sa pagkain at sama-sama silang nagpuputol-putol ng tinapay. Nang ibig sabihin po ay kanilang ginaganap ang banal na hapunan. Sama-sama sa lang ginaganap po ang banal na hapunan. Ngayon, sa New Testament, may isang halimbawa rito ng mga mananampalatayang walang pagkakaisa. Ano po? Kung dito po sa aking binasa, napaganda po ng pagkakaisa dito, pero dito po sa aking babasahin, dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1, dito natin makikita po yung halimbawa ng mga mananampalatang walang pagkakaisa. 1 Corinthians chapter 6 verse 1:8. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa Kristiyano, bakit siya nagsasakdal sa mga home na hindi Kristiyano, sa halip na ipabaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapan nila? Verse 2, hindi ba ninyo alam na mga hinirang ng Diyos ang hatol sa salibutan? Kung kayo ang hatol sa salibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Verse 3, hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lamang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Verse 4, kung may usapin kayo, bakit nyo ito dinudulog sa mga taong hindi kinikilala ang iglesia? Verse 5, dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lamang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan na magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid. At sa harapan pa naman ng mga taong hindi mananampalataya. Verse 7, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa ay isang kabiguan sa inyo. Verse 8, subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at ng daraya kahit na sa sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po, ang unang layunin po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang problema ng buhay sa pananampalatayang Kristiyano na itinatag ni Pablo sa Korinto. Ngayon, ang pangunahing problema po na ikinababalan ni Pablo ay ang pagkakahati-hati sa umiiral na pagkakahati-hati sa iglesia na kanyang itinatag. Doon po siya nagkakaroon ng pag-aalala o kinababahala. Dahil po doon sa nangyayaring pagbabahagi o pagkakahati-hati ng iglesia. Nakita natin doon na walang pagkakaisa. Amen? Ngayon, hanggang sa ngayon po, may mga iglesyang ganito pa rin ang nangyayari. Walang pagkakaisa. Nakakalungkot po. Marami po akong nakita ganyan.
maraming iglesia na walang pagkakaisa. Bakit to? Dahil sa awayan ng mga magkakapatid sa pananampalataya, dahil sa pintasan, inggitan, siraan, kismisan. Nandiyan po lahat yan. At dahil sa walang magandang pagsasama-sama, walang maayos na komunikasyon, at dahil sa hindi pagkakaunawaan. Yan po. Ngayon, kung ating pong babasahin ang buong kabanata po ng John chapter 17, dito natin makikita ang pinakamahabang panalangin ng ating Panginoon Hesus para sa lahat po ng mga mananampalataya at sa mga susunod pang mga mananampalataya. At sa panalangin po ng ating Panginoong Jesucristo, may 4 na bahagi tayo ditong makikita. 4 na bahagi. Ito po ang pinakamahabang panalangin ng ating Panginoong Hesus na makita po natin sa John chapter 17. Ngayon, ang unang bahagi po sa panalangin ng ating Panginoong Hesus para sa mga mananampalataya ay tungkol sa pag-iingat. Yun po ang nais ng ating Panginoong Jesucristo na tayong po mga mananampalataya narito pa sa lupa ay maingatan. Yun po ang panalangin ng ating Panginoon Jesus doon sa kanyang amang nasa langit. Yun. Tingnan po natin ang sinasabi sa John chapter 17, verse 11, 12 hanggang, verse 11 hanggang 12 at 15. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwanan ko ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Verse 12, habang kasama nila ako, iiningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila, ni isa'y walang napahamak sa kanila, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Verse 15, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Yun po ang unang bahagi ng ang panalangin ng ating Panginoon para sa lahat po nating mga mananampalataya at sa lahat pang mga mananampalataya. Ito po ang panalangin niya. Ngayon, ang pangalawang panalangin po natin Panginoon Hesus para sa lahat po ng mananampalataya ay tungkol sa kagalakan. Tungkol po sa kagalakan. John chapter 17, verse 13. Ito po ang pagkasabi. Ngunit, ngayon ako'y pupunta na sa iyo. I thank you. At tiluring. Yan po. Nasaan ako? Verse 17, verse 13. Ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo. At sinasabi ko ito sa iyo habang ako'y nasa salibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Yan po. At ang pangatlo, bahagi po ng panalangin ng ating Panginoon Hesus, ito po ay tungkol sa pagtatalaga. Pagtatalaga. John 17, chapter 7, verse 17 at 19. Ang sabi po rito, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Verse 19, at alang-alang sa kanila'y itinatalaga ko ang aking sarili upang maitalaga mo rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ito po ang pang-apat na panalangin ng ating Panginoon Hesus na napakagandang pakinggan para po sa ating mga mananampalataya. Yung pang-apat na bahagi. John chapter 17, verse 11. Sabi diyan, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan ito, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo ay iisa. Ang panalangin po natin Panginoon sa aking binabasa ay tungkol sa ating pagkakaisa. Tungkol po ito sa ating pagkakaisa. Ulitin ko ang John 17, verse 11. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa magitan na kapangyarihan ng pangalan, pangalang ibigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo ay iisa. Verse 21. Verse 21. John chapter 17, verse 21. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin,
at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang salibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang sabi po rito, at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang salibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 22. Tingnan po natin. John chapter 17, verse 22. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya nating iisa. Verse 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusang silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng salibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Doon po sa aking binasa, makita po natin dito na may apat na beses binanggit ng ating Panginoon yung salitang pagkakaisa. Na po, ito'y nagpapatunay lamang na walang ibang bagay dito sa lupa na mas mahalaga sa ating Panginoong Hesus kundi ang pagkakaisa nating mga mananampalataya. Amen po ba? Yun po ang nasa puso ng ating Panginoon. Yun ang gusto niya mangyari sa kanyang iglesia o sa bawat isa sa ating mga mananampalataya na tayo po ay nagkakaisa. Bakit po mahalaga sa ating Panginoon Hesus po ang pagkakaisa ng mga mananampalataya? Bakit po napakahalaga? Una, ito po ay dahil sa pagkakaisa ay dahil ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Amang Diyos, ang ating ang anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Na po, yan po ang dahilan. Dahil ang Diyos Ama, ang anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Ang pangalawang dahilan, upang manampalataya ang salibutan at maparangalan ang Ama. Ang pangatlong dahilan po, kung bakit mahalaga sa ating Panginoon Kristo ang pagkakaisa, dahil hindi po lalago ang iglesia kung walang pagkakaisa. Tama po ba yun? Yun po ang tatlong bagay na mahalaga sa ating Diyos kung bakit mahalaga sa Kanya ang pagkakaisa. Lalo-lalo na yung pangatlo, ang sabi dyan, hindi lalago ang iglesia kung walang pagkakaisa. Tandaan po natin, kung walang pagkakaisa po, ang mga mananampalataya, ito po ang nakakapigil sa paglago ng iglesia kapag wala po ang pagkakaisa. Kahit nga po ang mga bago mananampalataya na dumadato po sa iglesia walang pagkakaisa, sila po ay nakakaramdam ng panghihina. Nalilito at naging dahilan ng kanilang pananamig at naging dahilan ng kanilang pag-alis. Kahit ba naman ako, kung ako mapupunta ngayon sa isang iglesia, tapos makikita ko doon wala, para ka lang pumasok, diba? Nakakalungkot. Naranasan ko din po yan sa unang pinuntahan ko. Opo. Yan. Ngayon, kung nais po ng ating Panginoon Kristo na maging ganap ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, ang nais naman ni Apostol Pablo na manatili ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Manatili. Opo. Hindi yung ngayon lamang tayo nagkakaisa, tapos sunod-sunod, wala na naman. Kailangan ang nais ni Apostol Pablo, manatili ang ating pagkakaisa. Makita po natin ito sa Ephesians chapter 4, verse 1 and 6. Ephesians chapter 4, verse 1 and 6. Ako na isang bilanggo, dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Verse 2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Manatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang magbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan, iisang Espiritu, tulad ng iisang pag-asa, nang kayo'y tawagin ng Diyos. Verse 5, kayo'y may isang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos, at Ama nating lahat. Verse 6, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ngayon, sa Ephesians chapter 4, verse 1, dito po itinatagubilin ni Pablo sa ating mananampalataya na tayo po ay mamuhay na nararapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Pagkatawag na tayo ay kanyang naging anak.
Ngayon, upang maging karapat-dapat po tayo sa pagkatawag na ito, kailangan nananatili ang ating pagkakaisa. Yan po. Ngayon, ang tanong, ito, paano tayo mananatiling nagkakaisa? Ano ang dapat nating gawin upang manatili ang ating pagkakaisa? Dahil yun po ang gusto ni Apostol Pablo, di ba? Sa lahat ng mga nanampalataya. Po, sa lahat yun. Hindi naman po sa mga taga-alagad niya lang, yung mga nauna manampalataya, kundi ito po ay para din po sa atin. Ang nais ni Pablo sa atin, manatili ang ating pagkakaisa. Ngayon, ang tanong, ang dapat nating gawin. Ito po. Ngayon, meron po tayong 6 na bagay. O 6 na bagay na dapat gawin upang manatili ang ating pagkakaisa. Ito ang unang dapat nating gawin. Sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Yan. Ephesians chapter 2, verse 2. Kayo'y maging mapagkumbaba. Yan po, ang sabi po ni Apostol Pablo, tayo po ay maging mapagkumbaba. At sa Philippians chapter 2, verse 1-4, makita po natin dito, ang sabi dito, nagbibigay ba ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba ay may hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin niyo ang aking kagalakan. Maghahi sa inyo ang pagkakasundo-sundo, magbuklod kayo ng isang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo. At huwag ipalagay na mabuti kayo kaysa sa iba. Verse 4, ipagmalasakit ninyo ang pakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Yan po, malinaw po ang pagsasabi dito ni Apostol Pablo sa verse 3, andito, bagkos, magpakababa kayo, at huwag ipalagay na mas mabuti kayo kaysa sa iba. Yun. Yan po. Ano po isang dahilan? Bakit nagkakaroon po ng pagkakahati-hati o pagkababahagi sa iglesia? Ang isang dahilan po dito, kung bakit po nagkakaroon ng pagkakabahagi o pagkakahati-hati sa iglesia ay nandahil sa kapalaluan. Kapalaluan. Ano po? Ayon po sa banal na kasulatan, may 2 uri ng tao dito sa mundo. Ano po? Ang una, taong mapagpakumbaba. Ngayon, ang katumbas po ng salitang pagkumbaba ay hindi mapagpuri sa sarili at mababa ang loob. Yun po ang sinasabi diyan na katumbas po ng pagiging palalo. Ano po? Hindi mapagpuri sa sarili at mababa ang loob. Pero ang pangalawang uri po ng tao sa mundo ay taong palalo. Ang katumbas po ng salitang palalo ay mayabang, hambog, mapagmalaki, mapagmataas, at mapagpuri sa sarili. Ano? Daming katangian ng taong palalo, ano po? Di ba? Samantala yung sa pagpupuri, 2 lamang, pero napakahalaga naman. Ayun. Ito, dapat po natin tandaan na hindi po nais ng Diyos na tayo po ay maging palalo. Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay maging palalo. Dahil kinasusuklaman ng Diyos ang taong palalo. Ang Diyos ay laban sa mga taong palalo. Kinamumuhian ng Diyos ang mga taong palalo. Ngayon, tingnan po natin ang sinasabi sa Kawikaan chapter 3, verse 34. Kawikaan chapter 3, verse 34. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Yun, Santiago, James chapter 4, verse 6. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod siya sa mga mapagpakumbaba. Ngayon, 1 Peter chapter 5, verse 5, magpakababa kayo. Magpakababa kayong lahat sapagkat nasusulat, sinusuway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalugdan niya ang mababa ang kalooban. Yan. Marahil, hindi natin alam na ang magiging palalo ay isang kasalanan. Bakit po? Sapagkat malaki ang nagawa ito upang magkaroon ng pagkakahati-hati sa iglesia. Yan po ang nagiging pagiging palalo. Kaya kung talaga nais po natin manatiling ating pagkakisa,
kailangan may puso tayong mapagpakumbaba. Yan po isang dapat natin gawin upang manatili ang ating pagkakaisa sa ating iglesia. Ang may pusong mapagkumbaba. Ngayon, ang pangalawa, ito po, parang dapat po natin gawin upang manatili sa ating ang ating pag-isa sa magitan ng pagiging mahinahon. Huwag pabigla-bigla. Amen? Kailangan po marunong tayo maging mahinahon. Ephesians chapter 4, verse 2. Balik po tayo sa Ephesians chapter 2. Verse 2, sabi ito, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Ngayon, ang pagiging mahinahon po, ang ikalawang bagay na kailangan sa iglesia upang manatili ang pagkakaisa. Kaya kailangan natin maging mahinahon tayo sa isa't isa kung nais natin manatili ang pagkakaisa sa ating pong iglesia. Ngayon, ang kahinahunan po ay hindi lamang panlabas na kaugalian yan. Ang kainahunan niyan po ay maging sa panloob nating espiritu. Ngayon, ang taong mapagkumbaba ay may mahinahong espiritu. Ang taong may mahinahong espiritu ay may pagpipigil sa sarili. Ngayon, ang taong may pagpipigil sa sarili ay hindi pinipilit ang kanyang kagustuhan, kundi tumutulong pa sa iba para sa ikabubuti ng tinutulungan nila. Yun po. Ngayon, mahalagang malaman po natin na ang pumapangalawa sa kapalaluan po ay ang pamimintas at paninira sa kapwa na naging sanhi ng pagkakahati-hati po sa iglesia. Po, paninira at pamimintas na naging sanhi ng pagkakahati-hati sa iglesia. Yung kabilang po ang pamimintas at paninira sa mga pangunahing paraan ni Satanas upang sirain ang ating pagkakaisa. Yan po. Kaya kailangan maging mahinahon tayo. Kapag may namimintas at naninira sa atin, maging mahinahon. Huwag natin silang papatulan. Dahil sa ganitong paraan, kapag tayo po may mahinahong espiritu, sa ganitong paraan, mananatili ang ating pagkakaisa. Po, ngayon, may dalawa na po tayo. Ay, ang pangatlo. Ang patlong bagay na dapat nakita po, dapat natin gawin upang manatili ang ating pagkakaisa ay sa magitan ng ating pagmamahalan. Sabihin niyo sa inyo katabi, mahal na mahal kita sa pangalan ni Jesus. Sige po, yan, dadako naman tayo sa pagmamahalan. Ito po ang pangatlo. Ito po, kung nais po natin na manatili ang ating pagkakaisa, kailangan naghahari sa ating puso yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Ano po ba? Ngayon, Ephesians chapter 2, verse 2. Balik ulit tayo. Ephesians chapter 2, verse 2. Paul, verse 2. Ang sabi po dyan, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon, matyaga, magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sabi dyan, maging mahinahon, maging matyaga, at magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Colossians chapter 3, verse 14. Tingnan po natin ang sinasabi dito ng Colossians chapter 3, verse 14. Ang sabi po dyan, at higit sa lahat, ito po sabi ni Apostol Pablo sa mga manampalataya, at higit sa lahat, magmahalang kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng pagkakaisa. Malinaw po. Ngayon, malinaw po sa salita ng Diyos na ang pinakasandigan ng ating pagkakaisa ay yung ating pagmamahalan. Ayan po, yung ating pagmamahalan, pinakamatibay na sandigan ng ating pagkakaisa. Diba? Ngayon, kaya kung tayo po ay nagmamahalan, nag-iibigan sa isa, mananatili ang ating pagkakaisa at ang pag-ibig ang siyang sementong magbubuklod sa ating pagkakaisa. Yan po. Yan. Ang pang-apat na bagay na dapat po nagawin upang manatili ang ating pagkakaisa ay ang piliin natin ang magpagsigla kaysa magsiraan at mamintas. Masakit pakinggan. So, ito pang-apat, kailangan manatili sa atin ng kailangan palitan natin, piliin natin ang magpasigla kaysa magsiraan at pamintas. Kasi po, may mga Kristiyanong mahilig manira, mahilig mamintas. Ano po? Mahilig mamintas sa kanyang kapwa manampalataya, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Marami po yan. Ngayon,
Pinaalalahan po tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong magsisiraan at mamimintas, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Santiago chapter 4, verse 11. Tingnan po natin. Santiago chapter 4, verse 11, Romans chapter 4, 14, verse 13, at Ephesians chapter 4, verse 29. Iisa-isahin ko po ito. Santiago chapter 4, verse 11. Tingnan po natin. Pakinggan po natin mabuti ang salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag kayong magsisiraan sa isa't isa. Ang mamintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautsan. At kung hatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isa kang hukom nito. Romans chapter 14, verse 13. Huwag nating hatulan ang isa't isa. Huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Ephesians chapter 4, verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin ang pangusap niyo makapagbuti at angkop sa pagkataon upang makapakinabangan ng mga nakakarinig. Huwag po nating ubusin ang ating oras sa paninira at pamimintas sa ating kapamanampalataya. Ang sikapin po natin gawin ay ang mga bagay na makapagdulot ng kapayapaan at makapagpatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Ayan po ba? Ayan po. Ngayon, Romans chapter 4, verse 19. Ito po, dapat natin gawin. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdulot ng kapayapaan at makapagpatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Kaya kung nais po natin manatiling ating pagkaisa, iwasan po natin ang paninira at pamimintas sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Iwasan po natin. Ang panlima, ito po, pinakamahalaga. Ito, malimit mangyari. Ang panlimang bagay na dapat natin gawin upang manatili ang ating pagkakaisa, iwasan ang chismis. Sabi niyo, iwasan ang chismis! Ayan. No, iwasan ang marites! Ayan. Ngayon. Ano po ba ibig sabihin ng chismis? Ito po ang ibig sabihin ng chismis. Chismis. Ayan. Sabi po ng chismis, ito ay isang uri ng pag-uusap ng mga bagay na walang batayan o hindi mapapatunayan. Ngayon, ang chismis ay pagpapaasa o pagpapasa ng impormasyon na wala namang kinalaman sa problema at hindi ka rin namang kabahagi nito. Ngayon, tingnan po natin. Ito po, karaniwan po ang chismis. Ang chismis, ito po ay tungkol sa tao at sa kanilang personal na buhay. Yan po. Ngayon, tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa chismis. Yan po. Basihan po natin ay salita ng Diyos tungkol sa chismis. Baka akala nyo kung lang gumagawa nito. Yan po. Ito, chismis. Kawikaan chapter 16 verse 28. Kawikaan chapter 16 verse 28. Ang mga baluktot na isipan. Ang taong baluktot ang isipan. May tao palang baluktot ang isipan na po. Kaya pala mayroong matuwid na isipan. Kaya pala minsan nakanig ko, parang baluktot ang kaisipan mo, no? Meron pala talaga kasi nandito sa Bible, diba? Sabi dito, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. At sinisira naman ng chismis ang magagandang samahan. Ayan po. Yan. Nakita po natin dito na ang chismis po ang sumisira sa magandang pagsasamahan. Ayan. Napakalinaw po. Ngayon, Kawikaan chapter 18 verse 8. Tingnan po natin. Tungkol pa rin ito sa chismis. Kawikaan. Ba't ba napakalakas yata ang bibig ko pagka sa chismis? Chismis. Kawikaan chapter 18 verse 8. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na mapag-usapan. Kaya pagka nyo nakakita ng dalawang chismosa o dalawang chismoso at dumating pa yung isang chismosa, dumating pa isa, sama-sama sana, puro chismoso. Anong ginagawa? Puro, ang kinuha naman paninira ang nangyari, karamihan sa ala ay hindi naman totoo ang pinagsasabi. Tapos makita mo sila nag-aaway. No? Chismis. Napakasarap daw pakinggan. Gustong-gusto ng lahat mapag-usapan.
Ngayon, Kawikaan chapter 20 verse 19. Ito po, ang lihim ay nahayag dahil sa chismis. Apo, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makikisama sa taong makati ang dila. Ang chismosa pala, makati ang dila. Ano? Kaya lang, hindi literal, nakakamutin, yung mga hindi makakita, di ba? Yeah, malinaw po sa salita ng Diyos. Kawikaan chapter 20 verse 19, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Yan, huwag daw po tayong makisama sa taong makati ang dila. Bakit? Bakit po? Bakit po? Tingnan po natin na sinasabi sa Jude chapter 19, Judas verse 19. Yan, Judas chapter verse 19. Sabi, iyan ang mga taong gumagawa para masira ang inyong pagkakaisa. Yan daw ang mga taong gumagawa para masira ang inyong pagkakaisa. Ano yun? Yung chismis. Amen? Ngayon, sabi dito, makamundo sila at wala sa kanila ang Espiritu Santo. Nga, kung tayo po may pusong chismoso, naku, wala po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Malinaw po yan. Ngayon, sino po naging dahilan para masira ang ating pagkakaisa? Ang mga chismosa o ang mga marites. Yan po. Wag po natin ibig sabihin, hindi po natin yung mga chismosa, kailangan mahalin din po natin sila, no? Ang iwasan lang natin doon ay yung mga ginagawa ng pagkikismis. Kasi kailangan natin din yung mga taong chismosa. Bakit po? Dahil sa pagkakataon, sila naman ang ating kikismisan ng salita ng Diyos. Amen? Tayo po ang gagamitin ng Diyos sa mga chismosa. Kaya ang lalayuan natin, hindi yung tao, kundi yung chismis. Yan po ang ating lalayuan. Ngayon, ang panghuli. Ito po, ang panghuling dapat po natin gawin upang manatili natin pagkaisa ay ang suportahan po natin ang mga namamahala sa atin. Suportahan po natin. Sino po ba ang mga namamahala sa atin? Sa ating iglesia, sino po? Ang mga namamahala sa atin po ay ang mga pastor at ang lahat ng mga manggagawa. Ano po ba? Lahat po, yan. Yan po, ang mamahala sa atin. Yan. Ang ating mga pastor at ang lahat ng mga leaders ng ating pong iglesia. Bakit po? Dahil sa kanila, binigay ng Diyos ang pamamahala upang mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia. Kaya kailangan natin suportahan at igalang ang mga mamahala sa atin upang manatili ang ating pagkakaisa. Ngayon, 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13. Ito po ang pakiusap ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin, sa lahat po ng mga nampalataya. Ipinamamanik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang nagpapakahirap sa pamamahala, pagkakahirap sa pamamahala at sa pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13, pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kailang gawain. Mamumuhay kayo ng kapayapa kapag ito ang inyong ginagawa. Yan. Kung lahat po tayo ay sumusunod sa tuntunin ni Pablo dito, magkakaroon po ng kapayapaan ang ating pong iglesia. Alalahanin po natin na ang mga namamahala po sa atin, ang kailang autoridad yan ng Diyos, na ang layunin po ay para sa kapakanan ng ating espiritual na buhay. Ngayon, Hebrews chapter 13 verse 7. Sabi po rito, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo at mananagot sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin kung hindi sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti para sa inyo. Ngayon, alalahanin natin na mga namamahala sa atin po ay may mga kahinaan din. Amen? Tanda po natin, ang mga nanungkulan sa atin po ay may mga pagkukulang at may kapintasan din. At wala namang perfectong tao. Amen? Wala namang perfectong. Ngayon, ang tungkulin po natin sa mga namamahala sa atin, ito po, magpasakop sa kanila. Sumunod sa kanila,
igalang sila at suportahan sila sa pamagitan ng pananalangin, pasasalamat at pagmamahal. Kapag nagawa po natin lahat ng ito, tiyak magiging mapayapa ang ating iglesia at mananatili ang ating pagkakaisa. Amen? Ngayon, ito po ang mahalagang malaman po natin na ang bunga po ng pagkakaisa ay makapagbigay sa atin ng ligaya at kahanga-hanga at ang gagawa nitong maging mabunga ang ating iglesia. Yun po ang bunga kung tayo po ay laging nagsasama-samang maligaya at nagkakaisa. Amen? Ngayon, bilang pagtatapos, alalahanin po natin, na sinusubukan ni Satanas na paghati-hatiin ang iglesia. Yan po ang gawain ni Satanas. Sinusubukan si Satanas na paghati-hatiin po tayo. Kaya kailangan gawin natin ang lahat ng ating makakaya at pagsikapan nating manatili ang ating pagkakaisa. At tunay na malululhati ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung talagang bahagi ka ng iglesia ng CSF, karapatan nating panatiliin ang pagkakaisa ng iglesia. Ayan po ba? Kaya sinasabi po natin, kabahagi po tayo ng iglesia ng CSF, kailangan panatiliin po natin ang pagkakaisa sa iglesyang ito. God bless you po, at naway magsilbing pagpapala po ang mensahe ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen.